Purihan ka, Panginoon. Tatakbo, ngunit di mahabol. Lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay. Pag pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahabol. Lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay. Pag pag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang agil na nagtutulak sa akin. Siba mo ng bagyo na nagnanghali. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Panibagong sigla. Ako ay tatakbo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay. Pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahabol. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay. Pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang agil na nagtutulak sa akin. Sibabaw ng bagyo na nagnanghali. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Lilipad sa ibabaw ng bagyo na nagnanghali. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Tulad ng agila ay lilipad ng may panibagong sigla. Ako ay tatakbo. Di matakbo. Tatakbo, ngunit di mahabol. Lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay. Pag pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahabol. Lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay. Pag pag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang agil na nagtutulak sa akin. Sibabaw ng bagyo na nagnanghali. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Sa
umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating virtual worship service. Tayo pong lahat ay tumunghay sa ating pong opening prayer. Tayo po yumuko at umikit. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. We praise you, Lord God, and we glorify your name this morning, O God. Wini-welcome namin ang iyong presence na kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. We honor your presence, Lord God. Hallelujah. Lord, ikaw po ang aming Diyos na dakila. We believe na ikaw ang aming Diyos na tapat. Hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ay makapangyarihan sa lahat at wala kang katulad. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo at nagpapakumbaba. Una sa lahat, Lord God, humingi po kami ng patawad sa lahat ng mga kasalanan namin na nakumit, Lord God, sa buong isang linggo, sa mga bagay na hindi ka nalugod, Lord God, na amin pong sinalita, inisip at ginawa, Lord God, forgive us. I pray, Lord God, hallelujah, ang lahat ng mga bagay na hindi ayon sa iyo, na nakikita mo, Lord God, sa amin, linisin mo ito ng iyong banal na dugo. Pakalinisin kami, Panginoon, at maging kalugod-lugod at maging katanggap-tanggap kami sa inyo pong banal na harapan. Lord God, I pray, give us a renewed mind, Lord God, renewed heart, renewed worship, renewed service sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa iyong kapatawaran. Salamat sa iyong dugo na siyang naglilinis sa amin. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon, at dakilang pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan, Lord God, at hininga na inyo pong ipinagkaloob sa araw na ito sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagpo-provide mo sa lahat ng needs ng aming mga families. Hindi ka nga po nagkukulang, Panginoon. Hallelujah. We praise you and we glorify and we thank you, Lord God, for that. At sa araw na ito, sama-sama ka naming pupurihin at sasambahin, Panginoon. Sama-sama kaming magpupuri at magpapasalamat sa iyong kadakilaan sa aming pong mga buhay, O Lord God. Lord, I pray, hallelujah, sa amin pong praise and worship service, O God. Kumilos po kayo, i-anoint mo po ang bawat servants ninyo sa maglilid ng praise and worship. At hayaan mo, lahat ng mga kapatiran sa kanya-kanyang tahanan, Lord God, na nakatunghay, mabigyan ka ng kaluguran, mapapurihan ka ng buong puso at kaluluwa, Panginoong Yesus. Hallelujah. At kumilos ang iyong presensya sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Lord, gayon din po, Panginoon, sa magbibigay ng iyong mensahe, i-anoint mo rin po siya, Panginoon, at hayaan mo ang iyong mga salitang lalabas sa kanyang bibig ay magiging buhay at papapala na may impart sa lahat ng mga kapatirang nakatunghay, Panginoon. And I pray, Lord God, maging maayos ang reception, Lord God, ng aming pong mga Wi-Fi, Panginoon, mga datas, Panginoon, upang kumpleto at walang interruption, Panginoon, ang aming pong worship service, Panginoon. At kumpleto naming matanggap ang pagpapala na nais mong ibuhos sa buhay, sa pamilya ng bawat isa na naririto, Panginoon. Hallelujah. Lord God, we thank you and we bless you and we declare victory, Panginoon. Hallelujah. Ang pangalan mo ang siyang tinataas namin sa araw na ito. Luwalhatiin ka, dakilain ka, pinapasalamatan ka namin, Lord God. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Pag-asa ko ay nasa iyo, dati po hindi mahapok, lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Good morning po sa ating lahat. Inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po'y tumayo sa ating mga pwesto at patuloy po natin purihin ang Diyos na nagbibigay sa atin, nagpapalakas ng ating pananampalataya. Amen po ba? Dahil kung wala po ang Diyos, wala po tayo ngayon sa ating kinakatayuan. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng malakas ang Diyos na buhay? Come on! Hey! Tayo po ay mga agila na pinapalipad ng Diyos. Hallelujah! Let's sing! Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Oh, di mapapagod ating mga pakpak. Amen! Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos. Ulitin natin, let's sing, katulad ng mga agila. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Amen. Oh,
sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na! Halika na! Mayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala, magbigay kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon, come on church, ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Amen. Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Amen. Sa Kanya, sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya, at ang gawa ng dyablo ay tupok. Let's sing, halika na, come on church. Halika na, humayo na, ipahayag ang presensya niya. Halika na at magdala, magbigay kalakasan sa presensya niya. Let's sing again. Ito ang panahon, lakasan natin, come on. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Amen. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya, at ang gawa ng dyablo ay tupukin niya. Halika na, halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala, magbigay kalakasan sa presensya niya. Let's sing, halika na, halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala, magbigay kalakasan, magbigay kalakasan, magbigay kalakasan sa presensya niya. Let's continue to worship the Lord. Amen. Let's praise the Lord. Purihin natin ang Diyos, nagbibigay ng panibagong sigla. Tatakbo ngunit di mahapon, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo ngunit di mahapon, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agila, tulad ng agila, ipailan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agila, pailan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa amin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Let's clap our hands. Purihin natin ang Diyos na nagbibigay ng sigla sa atin. Amen. Oh. Let's sing to God. Tatakbo ngunit di mahapon, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo ngunit di mahapon, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Let's sing. Tulad
Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Let's clap our hands to the Lord. Oh. Lahat tayo ay tumatakbo, ngunit hindi tayo mapapagod. Bakit? Kasama natin si Lord. Amen? Amen. Let's sing. Tatakbo ngunit di mahapo, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo ngunit di mahapo, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agilang pailan lang nang may panibagong sigla, ako ay agilang pailan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila, pailan lang nang may panibagong sigla, ako ay agila, pailan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Let's clap our hands to the Lord. Let's worship the Lord. Let's praise His name. Palakpakan natin ang Diyos. Come on. Purihin ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ng malakas ang Diyos na dakila at tapat sa ating mga buhay. Hallelujah. Panginoon, sa oras po na ito, kami po ay patuloy, Lord, nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo, ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay, Lord. At pinagpapasalamat din po namin sa inyo, kahit maging sa mga masasakit na bagay na pinahintulutan yung maranasan namin, Panginoon. Maging sa mga bagay, Lord, na hindi namin deserve pero binibigay mo sa amin. Salamat, Lord. Hayaan niyo po sa umagang ito, purihin ka namin, Panginoon. Sambahin ka namin dahil ikaw ay karapat-dapat na Diyos sa aming mga buhay. Mga kapatid, patuloy po nating sambahin ang Diyos na dakila sa umagang ito. Let's worship the Lord. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi kung may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong
sa'yo ang papuri at pasasalamat. Come on mga kapatid, let's sing. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay mabuti, Ikaw ay tapat. ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Let's declare, ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay mabuti, Ikaw ay tapat. ikaw ay tapat. Sa'yo papuri. Sa'yo ang papuri Yes, Lord. at pasasalamat sa dalamhati at sa Yes, Jesus. kabiguan, sa pagluhang ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan Yes, sa Jesus. aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Yes, Jesus. Thank you, Lord. We bless your name, O God. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad,
Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sing again. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo. Yes, Lord. Di kayang ilarawan na Kadakilaan mo, kulang ang lahat ng tula. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan. Isigaw natin sa Panginoon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang. Let's sing again. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Let's sing, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Let's sing, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Come on, church, let's worship the Lord. Pwede ba natin itaas sa ating mga kamay? And let's open our mouth and worship the King of Kings. Ang Diyos na walang kapantay. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Let's worship the Lord. Come on. Oh, hallelujah. Oh, we worship your name, God. We declare your goodness, God. We declare, we worship your name, God. We worship your name, God. We adore you, Lord. We praise you, our Jehovah Rapha, our Jehovah Jireh. Wala kang katulad, Panginoon. Oh, we worship your name, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship your name, God. Patuloy ka naming tinataas sa lugar na ito, Panginoon. Marami kaming pinagdadaanan, but we are grateful, God, dahil kasama ka namin, Panginoon, sa anumang pagsubok. At ikaw ang tagumpay namin, aming Panginoong Jesus. Ikaw ang aming pag-asa. Sa iyo lamang dapat nakatuon ang aming pananampalataya. Dahil ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Lord. We bless you today. We honor you today, God. We lift your name today because you are the only worthy. Your name is the only worthy name, Lord God, to be praised and worshiped in this place. Salamat, Panginoon. Pagpalaan niyo rin po ang inyong salita na mahayag sa aming kalagitnaan sa umagang ito. We bless you. This is our prayer. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. God bless us all po.
tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay. Pag ang pag-asa ko ay nasa'yo, tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay. Pag ang pag-asa ko ay nasa'yo, tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang agil na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagnangaling. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla, sa panibagong sigla. Ako ay tatakbo, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay. Pag ang pag-asa ko ay nasa'yo, tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay. Pag ang pag-asa ko ay nasa'yo, tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Amen. Tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataon muli na ibinigay po sa atin ng Panginoon. At ako po ay ibibigay ng papuri sa ating Diyos at magandang araw po sa ating lahat. Magandang linggo sa mga pinagpalang mga anak ng Diyos. At ngayon po ay tayo ay nakapaloob pa rin sa ating tema na patungkol sa pananampalataya. It is really an old topic, old theme na the usual na ginagamit at binibigay ng ating mga naririnig natin sa iba't ibang klase ng pangangaral mula pa noon hanggang ngayon. At tignan po natin kung ano ang ating makukuha dito. Ang title po ng ating pag-aaralan ay Faith Boosters. At sinubukan ko po na yung aking PowerPoint ay mai-post doon sa TV namin. Hindi ko makuha. Sana meron tayong PowerPoint presentation. Pero dito na lamang ako nag-stick sa lugar ni Roxanne at ako lang yung kanyang sound system dito ang aking ginamit. So tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, ako po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Gamitin mo lamang ako bilang sisidlan, Panginoon, na maging source ng pagpapala mo, O Diyos. Manguna ka po sa gawain ito at hayaan mo na ang espiritu ng kapahayagan at pagkaunawa ay maipahatid hindi lamang sa akin kundi sa mga makakarinig po nito, O Diyos. Salamat po lahat ng paggawa ng kaaway aming pinipigilan sa pangalan mo, Panginoong Jesus. At hayaan mo na malayang makilos ang banal na espiritu sa aming mga puso at isipan. Purihin ka and we speak victory sa gawain ito, O Diyos. Salamat. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen po. Ito ay patungkol sa pananampalataya at ang title ay Faith Boosters. So pag sinabing Faith Boosters, sa English translation ng Faith Boosters, basahin ko lamang po, is it is a substance or dose used to renew or increase the effect of a drug or
immunizing agent. So pwede nating sabihin na yung pampalakas, pampalaki ng muscle, ginagamit ng mga steroids, yung testosterone, ito ay booster din na ginagamit para lumakas ang isang bodybuilder. At nakakatakot daw kapag ito'y ginamit dahil mabilisan ang epekto nito sa katawan ng gumagamit ito. So, maririnig natin ito pangkaraniwan. Halimbawa, kung mahina ang internet, ginagamitan ito ng booster. Pag mahina ang sasakyan, kung gusto mong lalong bumilis, ginagamitan ng boosters. Kung saan-saan ito ginagamit. Energy boosters, pump boosters. Ang primary aim nito is to strengthen, to give thrust. Kumbaga sa rocket, nagbibigay ito ng mas malakas na puwersa. At ito ang kailangan ng mananampalataya sa panahong ito. Bakit? Kasi we are in the last days. Basahin natin ang isang talata sa 1 Timothy 4:1. Unang Timoteo 4:1. Sabi rito, "Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons." Sa Tagalog, sabi, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Nakakatakot ang tinatawag na deception or mapanlinlang at hindi haharap ang demonyo sa atin ng may sungay at may pangil. Ito ay laging sweet talking, sugar coated, nakakiliti sa laman, at maraming malilinlang, at kasama rito yung ginagamit na pagsubok, paghihirap. Kaya kailangan po natin ng boosters, kailangan natin ng pampalakas, kasi sa haba-haba ng ating buhay pananampalataya, especially those who are in their 20s, sa kanilang not 20 in their age, kundi sa kanilang edad sa pananampalataya, kung saan ay naranasan na nila iba't ibang uri ng pagsubok, at mararamdaman nila sa kanilang mga puso, sa ating mga puso't isipan, yung tila baga tayo'y nanghihina. So kailangan natin ang pampalakas. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, kailangan mo yun. Kailangan natin ang pampalakas sa ating pananampalataya. Amen. So, ito po ay reminder sa atin, kasi ang sabi ng Biblia, marami ang mangiiwan. At ang sabi sa Hebrews, hindi nalulugod ang Diyos doon sa mga umaalis sa pananampalataya. At yung iba naiinip sa kanilang pananampalataya at gustong sumausaw sa mga bagay ng mundo, kaya tumitigil, umaayaw, nanlalamig. At kung titignan natin ang Revelation, isa patungkol sa 7 iglesia, 2 lamang ang pinuri-puri ng Panginoon doon na hindi nakadinig ng mga saway. Basahin natin yun, yung chapter 2, yung 7 iglesia na kung saan sinaway-saway, ang daming mga papuring ibinigayan ang Panginoong Jesus, at pagkatapos noon binigyan niya rin ng mga rebuke. At ang sabi roon sa bandang huli, ang sabi, sino mang magtagumpay, ito ang tatanggapin. To those who overcome, we need to overcome. At pabigat ng pamigat ang kalagayan ng mundo, at kailangan nating hindi lamang palakasin ang ating katawan, kundi ang ating mga pananampalataya. Maiksi lang po ito. Una,
ang ang nakita ko po rito ay number 1, increase your mana. Ano yung mana? Ito yung pagkain ng anghel na ibinigay ng Diyos sa Israel noon sila ay dumaan sa wilderness. Imagine, dumadaan kayo sa wilderness, ito ay disyerto at walang makain doon. Pero the Lord provided supernaturally their food. At ano yon? Pagkain ng anghel ang ibinigay sa kanila. Ano yon? Mana. Na ang ibig sabihin sa English ay what is it? Kasi hindi nila alam kung ano yun. Para ito mga sorry. Para ito mga flakes na lumitaw na lang sa lupa at kailangan nilang kolektahin. At kung ano yung utos ng Diyos, kung gaano karami, yun lamang ang kanilang kukunin. Kapag sila'y kumuha ng sobra, hindi sila sumunod sa utos ng Diyos, ang mangyayari, yung kanilang kinuhang sobra ay mabubulok. So ito ay mana, kumpleto sa nutrients, wala na silang hahanapin pa. Ngayon, sa kasalukuyan natin, wala naman tayong tinatanggap na gano'n. Ano ang ating spiritual mana? Most of the time, concern lamang tayo sa ating physical food. Hindi ba? Marami nag-aaway ngayon dahil lamang sa pagkain. And even Esau na kapatid ni Jacob ay pinagpalit ang kanyang birthright, yung kanyang pagiging panganay dahil lamang sa pagkain. At gutom na gutom noon si Esau. Kung babalikan natin ang istoryang yun, galing sa pangangaso, pagbalik niya nakita niya si Jacob na nagluluto ng pagkain. Eh napakagulang nitong si Jacob. Sabi niya, hindi kita bibigyan, bigay mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Ganon ang nangyari. Just imagine, ibinenta mo ang iyong birthright dahil lamang sa pagkain. At ang concern lamang nung panahon na yon, nung oras na yon ni Esau ay ang kanyang tiyan. Dapat po tayo hindi ganon. Ang primary concern po natin ay ang spiritual mana. Kasi ito ang nagpapalakas sa ating pananampalataya. Ito ang nagpapalakas sa ating kabuuan. A man shall not live by bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God. Dapat maging primary aim natin is to know more about God. And sabi ng isang naka-encounter sa Panginoong Jesus, ang sabi sa kanya, seek more of me, seek me in my word. Sabi ng gano'n sa kanya, pag-aralan mo ang aking mga salita. At least yung New Testament ay pag-aralan natin. Lahat ng sinasabi ng Panginoong Jesus, ito ay mana na makapagpapalakas sa ating pananampalataya. Amen? Na-enjoy ba natin yun? Yung ibang Biblia na kapag tayo nagbasa ng Biblia, makikita natin in red letters ang lahat ng salita ng Panginoong Jesus. Why? Because Jesus is the Son of the living God and Jesus is the Word. Sa John 1:1 ang sabi, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. So, sino yung Word of God? Jesus. Ang Panginoong Jesus. So, pag pinag-aaralan natin ang salita mismo na si Jesus, ang salita ng Diyos, siya ang verbo na tinatawag, nakakapagpalakas ito sa ating pananampalataya. At sa Book of Revelation, ang tawag sa kanya, the Word of God. So, study Jesus. Siya yung mana from heaven. Ang sabi mismo ng Panginoong Jesus sa New Testament, sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. I am the living bread na galing mismo sa Diyos. Dapat pinag-aaralan natin. Dapat binubulay-bulay natin. Dapat
hinahanap natin, sinisik natin kung sino mismo ang anak ng Diyos. Ano yon? Increase your mana. Habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, nagle-level up dapat ang ating pangunawa patungkol sa Panginoong Hesus. Amen. Pangalawa, increase your patience. Bakit? Sa panahong ito, mga kapatid, maraming mag-aaway-away dahil naiinip sa kanilang mga buhay, at maraming ang pinagbabawalan na huwag lumabas, lumalabas pa rin, to the extent na sila ay nai-infect because of their impatience. At maging sa ating spiritual growth, hindi ito mangyayari overnight. We need to be more patient. Patience is a virtue. Kapag tayo ay ipinaparanas ng Panginoon sa mga bagay na kailangan nating maghintay, dapat matutuhan natin maghintay. Kasi tayo ngayon ay naliligid ng mga instant. Yung mga dati na bigas na ginigiling, ngayon glutinous rice na lang. Bibilhin mo na lang. Yung dati kape na kailangan mo pang isangag, igilingin, pagkatapos pakuluan. Ngayon instant coffee. Tapos nagkaroon pa ng 3-in-1. Yung mga iba't ibang uri ng pagkain na mabilisan. At ang information ngayon mabilis na rin. I-type mo lang sa Google, mabilis mong makukuha ang information. At ang nangyayari, nawawala na ng pasensya ang mga tao. Dapat hindi tayo ganun. Because patience is a virtue. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall mount up, they shall run and not grow weary. They shall walk and not faint. Amen. Una, increase your mana. Nagle-level up tayo kasi dapat pinapalakas natin yung ating spiritual food intake. Pangalawa, increase your patience kasi maraming mga magkakaproblema sa paligid. At ang number one magiging kalaban ng tao ay yung anger, hatred, kabi-kabila ang away dito. Kahit sa Facebook, nagkakaroon ng pro and anti, alam nyo na, nagkaaway-away. At mismong ang mga tao ay naiinip sa pagbabagong gustong gawin ng gobyerno. Naiinip tayo. Hindi natin sinasabi we have a perfect government. At hindi rin natin sinasabi na perfecto ang marami. Pero huwag tayong umasa ng mas mabilis na resulta. Katulad na sinasabi na isang nananalangin, sabi niya, Lord, give me patience and I want it now. Diba? So, increase your mana, increase your patience. Pangatlo, increase your work. Dagdagan natin yung ating good works na dapat nating gawin. Ang sabi sa Ephesians 2:10, ang sabi ron, we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works. Tayo po ay nilikha. Nung tayo maborn again, kasama tayo sa pamilya ng Diyos na nilikha ayon sa wangis at patuloy na hinuhubog ayon sa wangis ng Panginoong Hesus upang mahayag na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, mahayag yung mga trabaho ng Diyos through us. Remember, tayo po ay mga ambassadors dito sa lupa. Our citizenship is in heaven. At dapat maramdaman nila na meron pala silang mga kapitbahay, mga kasama sa bahay, mga kasama sa opisina, doing good works, kahit na ang iyong kasama ay hindi mabuti sa iyo. Sinasabihan ka pa rin ng Diyos na dapat maramdaman nila
na ikaw ay mabuting mananampalataya. Ano ang pamanhik ni Pablo? Sabi, do not grow weary in doing good, for in due time you will reap the harvest. Kailangan po natin ang magtrabaho. Sabi ng Panginoon, naalala niyo sa Samaritan woman, nung kausap niya ang ang babaeng Samaritana, na siya ay nag-share doon, and yung mga disciples umalis para dumiskarte ng pagkain. Meaning, sila ay nagugutom talaga. Habang sila ay lakad ng lakad, at nung sila ay mapunta ron sa Samaria, sa lugar ng mga Samaritana, na hindi dapat sila dumaan doon, pero pinili ng Panginoong Hesus na dumaan doon, at nung magkaroon ng pagkakataon na bahagi na niya ng mabuting balita itong Samaritan woman, at yung apoy, yung momentum, ayaw niyang mawala. So nung dumating yung mga after so many hours na umalis yung kanyang mga disipulo at bumalik, may daladalang pagkain. Ano ang sabi sa kanya? Panginoon, kumain na po kayo. Hindi niya inintindi. Bagamat siya ay gutom, ang sabi niya, my food is to do the will of Him who sent me. Lahat po tayo ay ninanais ng Diyos na magtrabaho para sa Kanyang kaharian. Amen? Increase your work. Nagle-level up ang ating trabaho. Ito po ay nakakapagpalakas ng ating pananampalataya. Kapag nakikita mo yung fruit of your labor, nararamdaman mo, meron kang fulfillment na mararamdaman sa iyong puso kapag nakikita mo merong resultang maganda at alam mong nalugod mo ang Diyos sa iyong mga ginagawa. Kasi yun ang sabi doon sa Ephesians 2:10, sabi, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works that God prepared in advance for us to do. Yung good works na gustong nakaplano na para ipagawa sa atin ng Diyos, at ginagawa natin dito sa lupa because we are God's ambassadors, at pinapamuhay natin yung prinsipyo ng Kanyang kaharian. We are doing good works. Hindi natin sinasabi na kailangan nating maging gumawa ng mga himala, ng mga mirakulo para lamang malugod natin ang Diyos. No. Sa maraming pagkakataon, kahit na yung mga maliliit na sacrifices, ang sabi nga ng Panginoon, kahit na isang baso na ibigay mo sa akin, the least of my brethren, na ibinigay mo isang basong tubig, to the least of my brethren. Ibig sabihin, to the least of my brethren, hindi lang kay pastor, kundi sabi yung pinaka-aba na isa sa mga aking mga kapatiran ay nalugod mo na ako. Sabi niya, hindi ko makakalimutan ang iyong gantimpala. Kaya minsan sinabi ng Panginoon na sabi ng mga disciple, paano ka naming pinakain ka namin, nauuhaw ka ba? Sabi, sino mang dumalaw sa mga nakakulong na aking mga anak, sino mang magpakain sa mga nagugutom na aking mga anak, at sino mang magpainom o magpatuloy sa aking mga anak, ay ginawa ninyo ito sa akin. So everything that we do with regards doon sa mga anak ng Diyos na tinutulungan natin, katulad ngayon ng mga nakikita nating may mga kapatiran tayong sobrang dumaraan sa matinding pagsubok, at least madama ng mga kapatid nating ito ang ating pagdamay, hindi lamang sa pananalangin, kundi alam nyo na, yung ating makakaya na maiabot sa mga kapatid na ito, natutuwa ang Diyos dito. Kahit na doon sa panahon na ikaw ay kailangan magsakripisyo, sacrifices, ibig sabihin, minsan kahit na yung walang-wala ka na, hihingan ka pa ng Panginoon. Katulad ng ginawa niya doon sa babaeng balo.
At dahil sa ginawa ng babaeng balo na ito sa pagtulong niya kay Elijah, ang nangyari, pinagpala ng Diyos yung babaeng balo sa loob ng 3 taon na tagtuyot sa buong Middle East. Hindi nawala ng kakanin, hindi nawala ng langis at ng arena ang babaeng ito. She was fed by God supernaturally. Bakit? Kasi tinulungan niya ang anak ng Diyos, tinulungan niya ang lingkod ng Diyos, tinulungan niya ang lingkod ng Diyos na ito na sadyang nangangailangan. Ganon din po tayo. Increase our work. Kasi ang tinuturo ng mundong ito na patungkol sa work o yung good works ay yung kung kailan ka lang sobra. Kung kailan mo lang kaya. Kung kailan ka lang available. Pero pagdating sa good works na tinuturo sa atin ng Diyos, minsan walang-wala ka na. Mararamdaman mo pa yung conviction na kailangan mo pang ibigay yung huling nalalabi sa'yo. Minsan, nararamdaman mo ito ang nakalulugod sa paningin ng Diyos. Isipin niyo yun, wala isang subo na lamang para sa babaeng balo, hiningi pa ng Diyos para sa kanyang lingkod. Yun pala, yun yung pinaka-barometer na kapag ito'y sinunod mo, iba yung pagpapala. Yun yung tinatawag na siksik, liklig at umaapaw naranasan ng babaeng ito. Nung panahon na yun, kapag ikaw ay babaeng balo, isa ka na sa pinaka-aba, pinaka-mahirap na nasa mahirap na kalagayan ang iyong buhay. Pero ang sabi nga ng Panginoong Hesus nung nabanggit niya sa New Testament, napakaraming balo, babaeng balo sa buong Middle East, napakaraming babaeng balo sa Israel, pero itong babaeng ito ang pinili ng Diyos. Ang babaeng balo na ito ay pinili niyang sumunod sa kabila ng kanyang kahirapan. And that is good works, mga kapatid. Hindi lang ito sa panahon ng pandemya, kundi ang ninanais ng Diyos nagde-level up kahit sa panahon na tayo ay payapa at panatag. Pero lalo ngayon, dapat hinahangad natin na maisakatuparan natin yung gusto ng Diyos. Ano yung pang-apat at panghuli? Increase your discipline. Ano ibig sabihin nun? Maraming spiritual discipline na kailangan nating isagawa sa ating buhay if we want to be strengthened spiritually. Paano mabuboost ang ating espiritu, ang ating pananampalataya? Meron yung tinatawag na spiritual discipline. Dapat hindi natin kinalilimutang manalangin. That's spiritual discipline. Dapat hindi natin kinalilimutang mag-aral ng salita ng Diyos. Spiritual discipline ito. Kaya ito tinawag na discipline ay pinipilit mo ang iyong sarili kahit na ikaw ay napaka punong abala. Increase your discipline. Ang sabi ni Apostol Pablo, binubugbog ko ang aking sarili upang pagdating ng panahon ay hindi ako mahuli sa takbuhan, hindi ako mahuli sa mga bagay na itinuturo ko. Baka yung aking tinuturuan ay mauna pa sa akin. Kasi nagbagal-bagal na ako ay nawala na ng disiplina sa sarili, naging relax, naging hindi naging mapagbantay sa aking mga kilos, naiwan ako ng mga aking tinuturuan. Yun ang aking pagkaunawa doon. So, habang tumatagal ka sa pananampalataya, lalo dapat dinadagdagan mo ang iyong pagdidisiplina sa sarili.
At pati ang ating pagdidisiplina sa ating mga ginagawa sa ating paligid, dapat nakikita ito ng ating komunidad kung paano natin disiplinahin ang ating mga sarili. Hindi lamang ito sa ating physical food. Dapat dinidisiplina natin ang ating sarili, of course. Yung iba, ang tawag dito ay diet. Pero mas dapat natin pagtuunan ng pansin ang disiplina natin sa ating spiritual na kalagayan. Kung paano natin palalaguin ang ating mga sarili, dapat nagbibigay tayo ng panahon para sa Panginoon. Dapat nagbibigay tayo ng panahon sa ating kalagayang spiritual at makakapagpalakas ito ng ating pananampalataya. Ano yung una? Increase your mana. Yung ating spiritual food intake must be increased. Kasi ang nangyayari, yung pagkaing masasarap, physical food, ang sarap natin kumain, di ba? To the extent na hanggang dahil sa lakas mong kumain, tataas na ang iyong sugar, tataas na ang iyong blood pressure, lalapot na ang iyong dugo, mas magiging makakasama ito sa iyong katawan. But if we increase our spiritual food, it will be for the betterment of our spirit. Nakakapagpalakas ito ng ating pananampalataya, mga kapatid. Amen. Ako nung bago sa Panginoon, ganon lagi ang ginagawa ko. Dahil nasa bahay ako, basa ako ng basa patungkol sa Panginoon. Uhaw na uhaw talaga ako. At na mabilis ang paglago, mabilis ang yung pagkaunawa mo ay lumalaki, nadadagdagan, lumalawak. Ang sabi ni Pablo, we know only in part. Kasi kung ibibigay ng Diyos lahat-lahat yung kanyang karunungan, hindi natin ma-absorb lahat. So we need to increase gradually our mana. Dagdagan po natin ang paghahangad natin na matuto sa Panginoon. Baka ang akala natin yung mga maraming bagay na tayong alam para sa Diyos. And secondly, increase our patience. Sa mga nangyayari sa paligid, huwag tayong patangay sa mga negative sa paligid. Layuan natin yung mga taong nagsasabing hindi mo kaya yan. So, kapag hindi nangyari isang bagay na ating hinahangad, magpasensya tayo rito. Baka merong ibang plano sa iyo ang Diyos. Baka meron kang hinihingi na hindi dumarating, baka masyado tayo nagrereklamo sa Panginoon. Hindi naman talaga masama yun. Pero, yung tandaan natin, ang mga grumblers, ang sabi ng Panginoon ay hindi makakapasok sa aking kapahingahan. Yun ang pangako niya sa Israel noon. Dahil sa dami ng mga impatient people, impatient Israelites, na reklamo dito, reklamo doon, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Sabi ng Diyos, ipinapangako ko, hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Saan ka pupunta kung hindi ka makakapasok sa kapahingahan ng Diyos? Mga kapatid, we need to be willing. Sabi, patience is a virtue, and we need to learn the art of waiting sa mga bagay na hinihingi natin. Kapag naging grumbler tayo, nasisira ang ating pananampalataya. Kaya nga sinasabi, we should walk by faith and not by sight. Kasi magiging impatient tayo kung by sight tayo. Nakuha natin, kailangan nating maging patient sa maraming bagay.
At pangatlo, increase our good works. Increase our good works. Yung mga dating ginagawa natin na tingin natin parang nagiging pangkaraniwan na lang. Bakit hindi tayo mag-increase ng ating good works? Kung ang binibigay mo 10%, iniikapo mo 10%, why not gawin mong 11%? Gawin mong 12%. Yun ang sinasabi natin good works para sa iglesia. At ngayon, dahil merong pandemya, ang lahat ay tumigil sa physical na gawain o karamihan ay online. Ang problema, marami ring mananampalataya ang tumigil na rin sa giving. Tumigil na rin sa pagbibigay. I hope itong reminder na binibigay ng ating mga kapastoran ay lalong magpaalab sa ating puso upang lalo pang mag-increase ang ating giving. Amen? Kasi habang nag-i-increase ang ating giving, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tandaan natin, ang paligid magugutom pero ikaw hindi ka iiwanan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. God will provide all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Bakit? Kasi nag-i-increase din ang iyong giving. At kung may nakita ka pang nangangailangan, why not? Hindi mo pwedeng sabihin na nagbigay na ako ng ikapu pati ba ito bibigyan ko? Baka inilalapit ng Diyos ito sa iyo at ikaw ay sinusubukan dahil merong nakalaan na mas malaking pagpapala na ibibigay sa iyo ang Diyos. Increase your work. And lastly, increase your discipline. Baka nagiging relax tayo sa ating pananampalataya at nawawala na ang disiplina sa ating katawan, nawawala na ang disiplina sa ating mga espiritu. Pagdating ng panahon, pansinin niyo yung 10 virgins, yung 10 virgins, yung 5 wise, yung 5 ay foolish. Bakit? Hindi sila naging mapagbantay sa kanilang daladalang mga ilawan. Hindi sila nagdala ng extra langis. That's discipline. Itong 5 wise virgins, may dala silang ekstrang langis para sa kanilang ilawan. Sa tagal ng kanilang paghihintay, nakatulog silang 10. Lahat sila nakatulog, pero nung dumating yung bridegroom, yung wise virgins hindi namatayan ng kanilang ilaw, pero yung foolish, nakita nila andap-andap na ang kanilang ilaw at saka pa lang sila naghanap ng makukuhanan ng langis at sa kanilang pagbalik, sarado na ang pintuan ng ikakasal. Hindi na sila pinapasok. That's discipline. Kailangan po natin ang disiplina sa lahat ng areas ng ating buhay. Kung gusto mo, kasi ang sabi dito sa ating talata, sabi, the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. Marami ang bibigay, marami ang aayaw sa pananampalataya. But for us, we need, as we boost our faith, at maghahanap tayo ng mga bagay na makapagpapalakas sa ating pananampalataya, hindi po tayo makakasama dito, mga kapatid. At lastly, ang ating Diyos, sa Kanya po tayo lalapit. Our effort is useless. They are all useless kung hindi po natin isasama ang pinagmumula ng ating pananampalataya. Si Jesus ang pinagmumula ng ating pananampalataya. He is the author and the finisher of our faith. May akda at siyang tatapos ng ating pananampalataya. Lahat ng ating trabahong ito, iukol natin sa Panginoong Jesus. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng nangyayari sa atin, isama mo ang Panginoong Jesus, kapatid.
isama mo ang Panginoong Jesus sa iyong mga lakad. At nang sa gayon, mararamdaman mo na ang iyong pananampalataya ay nagbo-boost. Ang sabi ng Biblia, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Nakakasiguro ka na na lesser or minimize ang iyong mga error kasi He shall direct your path. Amen? So, yun po ang ating pag-aaral na ginawa po na akin pong binulay-bulay na ngayon ay binigay ko po sa inyo. Ang booster na tinatawag ay nakapagpapaangat, nakapagpapalakas ng ating pananampalataya kasi maraming mga mananampalataya ang aayaw sa kanilang buhay pananampalataya. Some will depart from the faith, at ayaw po nating mangyari sa bawat isa. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, ayoko. Ayaw po natin mangyari ito sa atin, at kasi kapag habang humihina, habang umaayaw, ang sabi ng isang talata, strengthen your feeble arms. Sabi kung di ako nagkakamali, sa Romans 12, huling talata po natin ito, no? Sabi sa Romans Hebrews 12 pala, Hebrews 12:12, sabi ron, strengthen your feeble arms and your weak knees. Ibig sabihin, nangihina rin tayo. At sino magpapalakas nito? Tayo mismo. Didesisyonan natin. Ang ating kalagayan ngayon ay mas matindi ang nararanasan ng mga sinaunang lingkod ng Diyos o mga mananampalataya. Tayo ay wala sa kalingkingan ang naranasan nila kumpara sa naranasan natin ngayon. Kaya kapatid, I am reminding you, kailangan mong palakasin ang iyong pananampalataya. We need to boost our spirit, our faith, kasi palala ng palala ang sitwasyon ngayon. Hindi na ito katulad dati na pwede kang magpa-relax-relax. Hindi na pwede. Kaya ang sabi, strengthen your feeble arms and your weak knees, na pakiramdam mo parang nangihina ka na spiritually. Figure of speech ito. Hindi ito physical na kamay at paa, kundi ibig sabihin nakikita ng Diyos na ikaw ay nangihina na spiritually. So you need a faith boosters. Amen? Kailangan po natin ito. At sino man na mga nakakaranas ng ganito, sumama sa panalangin ito, tayo po ay manalangin para mapalakas po tayo ng ating mga, kung nararamdaman mo na ikaw ay nangihina. Kasama ka ba rito, kapatid? Na parang mas matimbang sa'yo yung Netflix na lamang, o mas matimbang sa'yo yung mga computer games, nakakapagpahina ito. I'm not saying na ito'y bawal totally, pero gawin lang natin itong parang libangan. Hindi ito ang buhay natin. Ang buhay natin si Jesus, and we need to learn more from Him. Ang sabi niya, magaang dalhin ng aking pamatok, ako ay maamo, mag-aral kayo sa akin. Si Jesus ang tatapos ng iyong pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, sa iyo po ang pagsamba at pagluwalhati. Ikaw lamang ang nararapat na itaas, ang nagbibigay ng lakas po sa amin. Lord, nakikita mo po ang pananampalataya ng bawat isa, at hindi lamang po sila kundi ako rin, Panginoon. Help us
to strengthen our feeble arms and weak knees, to palakasin pa, Panginoon, ano man ang may hina naming bahagi ng aming kabuuan. Pangunahan mo po ang aming mga buhay, banal na Espiritu, at sa mga kapatid na dumaraan sa matinding pagsubok, sa mga nakakaranas po ngayon ng mabigat, mayroong mga nakaharang na pader, amin po itong winawasak sa pangalan ni Jesus. At sa aming kapatid na dumaranas ng physical na karamdaman, amin po itong tinitiwala sa inyo, Panginoon, yung pong iyong biyaya at yung mercy ang hinihiling po namin, Lord, sa kapatid na ito, si kapatid na si Kuya Sid, Lord God. Lord, dumaloy ang mapagpala mong hipuin mo po siya na iyong mapagpalang kamay at dumaloy ang lubos na kagalingan sa kanya in Jesus' name. Lahat po ng mga abnormal cells, Lord, ay binibigay po namin sa inyo sapagkat ang pangako mo ay kami po ay nagsigaling dahil sa iyong mga sugat. Salamat po aming Diyos, at maging si Pastoratin, binibigay po namin sa inyo ang kanyang kalagayan. We claim her full recovery, Lord God, at maging si Christian, Panginoon, hallelujah, lahat ng sakit karamdaman na nararanasan ng mga kapatid ngayon, Panginoon, ibinibigay po namin ito sa inyo. Ang lahat ng sakit karamdaman ay ikaw po ang magpagaling sa makapangyarihan pangalan mo, Panginoong Jesus. Lord, ang aming pananampalataya ay binibigay po namin sa inyo. You are the center of our faith, the center of our worship, Lord God. Huwag mangyari, hindi namin pinapayagan ng aming mga pananampalataya ay mapahiwalay sa source ng aming kalakasan. Ikaw lamang ito, Panginoong Jesus. Pagpalain mo po ang salitang ito na hindi po ito masayang, Panginoon, sa aming puso't isipan. Purihin ka, and we claim the victory, Lord God, ng salitang ito sa aming buhay. In the name of your Son, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit. Amen and amen.